So yun po, no, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung anong oras na matrabaho mga pangat. At syempre mga pangat, time check tayo. Mag-aalas 12 na tanghali mga pangat. Kasi mga pangat, dumating si Prinsesa galing trabaho dahil may nakalimutan siya bago pumasok ang trabaho. Kaya yun, sakto na lang, buti gising tayo na maaga, 9:30 gano'n. Yun, kaya alas 11 tayo nakalabas. Syempre mga pangat, pupunta tayo ngayon ulit, babalik tayo mga pangat ng Prime as usual kasi pinakabalik tayo ng 5 days, hindi nakabalik mga pangat nung Sabado. So ngayon tayo babalik, kaya samahan nyo ko ulit at mamaya at ututang nila tayo ulit. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga pangat, o ganyan o. Yan. Madumi diba? Ngayon, doon sa kabila, pininturahan nila eh. Ano? No? Malinis mga pangat. Sa kabila, madumi pa eh. Oh. So pag pininturahan nila yung kabilaan, malinis na rin yan. Huwag natin tingnan eh, kasi dinuduroan kasi nila. Tignan mga pangat yung mga nagkukuha ng pera dito, di ba? Simple lang. Patuta lang dala. Walang baril-baril. At andito na nga tayo mga pangat sa Prime. Siyempre, pagpasok natin mga pangat sa Prime, diretso agad tayo mga pangat para kumuha ng number. Yun. So yung mga pangat, nakalimutan natin yung ating Emirates ID. Dahil may record tayo dito, pwede naman. Mobile number lang hiningi sa atin. Okay na. Bigyan tayo ng sticker pero wala tayong Emirates ID. Okay lang. Kasi may record na tayo rito eh. Goods na goods, di ba? Walang cheche-boreche. As usual na naman. Kumatsaya. 143. 143 over 101. It's very high, na? Ulit tayo mga pangat sa pangalawang pagkakataon. Kasi yung taas kanina. Excuse me. Tingnan natin kung ilan na yung mamaya. The sick leave, what I can get that? First you have to inform the doctor, then go to cash counter. Mataas yung I got 140. inform the doctor that you will need sick leave. 35. 135 medyo bumaba siya ng konti mga pangat. Ito pa natin. Yeah, she put like this. Okay, then show it. So yung mga pangat, tapos na tayo. Ano? Tinusok-tusok lang tayo mga pangat. Blood test mga pangat, no? Especially yung ating sugar. Chinek nila. Nung nakaraan kasi nagpa-check up tayo dyan 3 months ago. Teka lang, mainit. 3 months ago nagpa-check up tayo dyan. Tapos hindi na kasi ako bumalik. Ngayon na nakita nila yung report, okay naman yung lahat. Ang problema lang talaga natin hanggang sa ngayon, yung uric acid natin. At saka yung triglycerides yata. So yun yung chinek niya yung sugar. Tapos yung iba pang test na hindi ko alam kung ano yung mga technical term kasi. Kaya hindi ko maintindihan. Ito yung binigay sa ating gamot. Ay teka, balik tayo sa kabila. Tayo ng Viva pala. Sorry. So yun lang yung yung ginawa sa atin ngayon. Tapos tingnan natin yung report kung ano talaga yung sanhi nung bakit tayo nagkakapantal-pantal or nagkaka-allergy, no? So after noon, pag nakita yung report, siguro dun pa sila magbibigay ng gamot ulit. Kasi yung gamot na binigay sa atin nung nakaraan, lang yun, para sa allergy lang yun, pangkate, tanggal ng kate. Pero mga pangat, kahapon kumain na ako ng atay. Basta bumili ako ng atay nung gabi. Tapos niluto ng Prinsesa kagabi kasi day off niya. Pagkatayan din kagabi, napakain tayo. Pero hindi naman ako nakakatina, hindi na ako nagkakapantal-pantal. Pero minsan, bumubukol-bukol siya sa likod, minsan sa bandang pawitan. Pero hindi naman siya ganong makate. Hindi kaya dati na talagang parang yung kate niya parang mainit-init na hindi mo maintindihan. Ayun, kung ano man yung makakita sa blood test natin. Sana okay lang, kayang gamutin na yung allergy, no? Kung manok man talaga o ano. So anyway, samahan nyo ako mga papunta tayo ng Viva. Nahuhulog mga pangat, yan o. Ito yung west zone, di ba? Kasi mga pangat yung taas ito, kagaya sa amin, bahay din, no? Mga tirahan, apartment, mga ganun, partition, business space, ganun. Pati ba naman yun, nabanggit ko. Minsan talaga mga pat, yung mga sinampay, pag malakas yung hangin, nahuhulog. Ako rin, kami rin, nahuhulugan din kami ng mga sinampay. Minsan din namin nakukuha. Lalo na pag sumabit sa ibang floor, sa mga aircon, hindi namin nakukuha yung damit, sayang. Anyway, ganun pa man. Tara, ulit, samahan nyo ako sa Viva. Bili tayo ng bigas. So ito yung Viva mga pangat. Yo, let's go, lakas ang hangin. Mura lang ng bigas mga pangat, probe. Pwede na 25 for 2, di ba? Ibig sabihin pumapatak lang siya ng 12.50 ang isang piraso, di ba? Mura. So bibili tayo ng dalawa. Ito naman mga pangat, 18 dirhams pero isa lang siya. Almost 19 kasi 99 na yan so almost 19. Ito naman ang mga pangat 35. So 17.50 ang isa. 5 dalawa, 35 for 2.
So 17.50 ang isa. Pwede na, no? Mura na mga pangat, diba? Diba? Bili tayo, diba? Kuha tayo ng karton. At syempre mga pangat, bili pa tayo ng panlinis ng CR. Medyo naman dinilaw-nilaw na eh. Ito, 5 dirhams. So, Omo bleach. Sprayan natin yun. Psh, diba? Para matanggal yung mga anik-anik dun. Tama na to, okay na to. Ito na lang yung kukunin ko mga pangat. Yung, oh, yan o. 9 dirhams. Ito rin, okay rin to eh. Panlinis din to ng ano eh. Ito maganda rin to. Pampaputi ito eh. Ito kaya kunin ko, no? Pampaputi. Maraming pagpipila dito. Mura-mura lang. Pangatagot. Mainit sa labas. Ay! Pagpang-stock na tayo mga pangat. Tapos na yung labahan natin. O, di ba? Ayos! Sampay na tayo mamaya. Daming trabaho. Kahit day off ka, daming trabaho eh, no? Ito yung ulam mga paangat, oh. Atay. Pero parang ayaw kong kumain ng atay ngayon. Ayun, oh. Parang ayaw ko. Bibili na ako ng ano, gulay. Kangkong. Gugulay na lang ako, kangkong kaya. Siguro sa labas na lang ako kakain. Pero ayoko kumain sa labas. Bili na ako ng siguro ng kangkong. Tapos kamatis. Yun na lang ulam natin ngayon. Sala muna tayong sinaing. Tapos bago tayo bumaba, pagbalik natin, medyo umukulo na yung sinaing, di ba? Kailangan mga pangat pag isa kang OFW, dapat multitask ka. Hindi pwedeng patulog-tulog porket na day off mo, lalo pag nag-iisa ka, wala kang aasahan mga pangat na. Kailangan asikasuhin mo talaga yung sarili mo. Kaya pagising mo, alam mo agad kung anong gagawin mo dapat. Diba? Kaya yan, maglalaba tayo. Automatic yun. Nasanay ka sa bahay, no, na may nag-aasikaso yung magulang, pamilya mo, may nag-aasikaso sa'yo. Tapos pagdating mo ng ibang bansa, maninibago ka talaga mga pat. Pag walang nag-aasikaso sa'yo. Siyempre, pagising mo, pag day off mo, gusto pang matulog, di ba? Pero kailangan mo lang bumangon kasi mabilis ang oras mga pangat. Pag nagpatatanghatanghali ka, hindi mo na maabutan yung sikat ng araw. Okay lang pag summer, no? Kasi talagang matutuyo yan. Pero siyempre kung nasa marami kayo, kung halimbawa ikaw ay nasa bahay na marami, kagaya ng 30 kayo doon sa isang flat, partition, mga ganun kasing bahay, tapos yung kusina, sabay-sabay kayo, kailangan talaga mga antabayanan mo yung mga pagpasok ng kusina, yung paglalaba, kasi mga pangat, siyempre kung napakarami nyo at magsasabay-sabay kayo sa kusina, sa CR, eh nako po, magkakaroon ka ng problema at magkakaroon ka ng medyo, may mga kasamaan loob ng mga pangat. Kaya kailangan, sa mga ganong klaseng tirahan ng mga pangat na mapupuntahan nyo, kung kayo marami, halimbawa, nga 20, 30, o ilang tao kayo sa isang flat, so kailangan, pag day mo pa lang, lalo na hindi ka sanay na maninibago ka, pag-aralan mo na, no? Antabayanan mo na. Kailangan praktisin mo na, sanayin mo na yung sarili mo na mabilis kumilos. Dapat nakasunod-sunod yung gagawin mo sa maghapon. Magising mo, anong gagawin mo? Siyempre magpe-pray ka muna, di ba? Magpasalamat ka muna. Siyempre magpasalamat ka dahil gumising ka ng masaya, di ba? Siyempre pagkatapos ng mga pangat, kailangan asikasuhin mo yung dapat mo asikasuhin. Maglalaba ka, magluluto ka ng uulamin mo kasi nga marami kayo sa bahay. Unlike dito mga pangat, walang problema. Kaya ngayon, nag-iisa lang ako, di ba? Pero kasi sa ibang lugar, mga pangat, kagaya ng mga unang-unang dating ko rito mga pat, marami kami sa flat, 20. Parang ganito rin, kalaki, o malaki lang na konti rito. Tapos dalawang CR, tapos 20 tao. Unahan yun mga pangat, pagpasok, nakapila, mga ganun. Yun, yung kadalasang maranasan ng isang OFW mga pangat. Kapag ikaw ay napunta ka sa maraming tao na flat, yan. Kailangan organize yung galaw mo talaga. So yun, baba muna ako, bili ako ng kangkong. Ay, so yung mga pangat, nakabili tayo. Talagang ano lang, almost 4 grams lang siya. Dalawang kangkong, tsaka dalawang malaking kamatis. Yan, 4 grams and 7 pills. Yun lang yung saktong presyo niya. Yung kaya natin, malapit na maluto. Malapit na siyang maluto mga pangat. At ito, ilalaga lang natin ito. At saka mga pat, hindi ko na pala sa inyo pinakita yung blood test natin kanina. Kasi lagi ko namang tuwing magpapa-check up naman tayo, pag may blood test, pinapakita ko naman yun. Sa mga previous vlog natin, sa mga tagal na, napanood nyo na yun. Sa mga hindi pa, balik-balikan nyo na lang mga pat yung mga ating lumang mga video natin dyan, sa mga bago pa lang sa channel natin. So, maraming mga lumang video dyan, mag-i-enjoy kayo mga pangat. Siya nga pala mga pangat, sale ngayon sa Abiba. Kung nakita naman yung binili nating bigas, ang mura mga pangat. So, hanggang ngayon lang yun. Nag-vlog ako sa Facebook Reels mga pangat. I-upload ko ngayon yun. Ito kasi hindi natin alam kung kailangan sumakit.
Pag sa YouTube, i-edit pa natin itong mga patang malupitan eh. Hindi kaya sa Facebook Reels, mabilis natin i-edit yun kasi mga 3 minutes long lang yung ginagawa ko. Basta lumalampas tayo pero mostly hanggang 3 minutes lang i-upload ko sa Facebook on Reels. Nasa description yung mga link, mga pangat ng ating platform dito sa social media. Sa Facebook, TikTok, at saka sa Instagram. Yung mga pangat, pag nagpakulo kayo ng kangkong, ito yung sekreto mga pangat para maganda siya tingnan. Pag kumulo na yan mga pangat, tiyak ang tagumpay. Yung hinugasan sa ating kangkong, ilalagay natin itong mga pat sa ibabaw. Tapos hindi natin tatakpan mga pangat. Maganda siya, kulay green. Maganda yung pagkaka-green niya mga pangat. Papakita ko sa inyo. At syempre mga pangat, dahil natin kumukulo yung tubig mga pangat, shout out muna tayo mga pangat. Sabi ni Mr. Mercado 7903, 10 hours ago. Kapangat, paki-shoutout naman si Angeline Florendo. Bago lang siya dito sa iyo at namimiss na siya ng kanyang kalaguyo. Na si Sunny Kumar, salamat. Ang bira naman, kalaguyo naman talaga. Pwede bang jowa, love someone, no? Hindi man kalaguyo. Parang pangit pakinggan ng kalaguyo. Baka mapasubo ko dito ha, Mr. Mercado ha. Baka mapasubo ko dito. Isip mo, magpapashoutout ka, baka kung sino ito pinapashout mo. Angeline Florendo, comment down below kung okay lang ba to. Yun mga pakat, kumukulo na. Yo, kumukulo na mga pakat. Siyempre, ilagay natin itong kangkong natin mga pakat ng malupitan. Uy, diba? Didip lang natin sila mga pangat. Yan, ganyan lang mga pangat. At huwag yung tatakpan para hindi mangitim yung kangkong. Para pag hinain yung mga pangat, presentable. Para kang naghain, para kang isang chef sa isang class na restaurant. Mga pangat, mayroon pa talagang dekorasyon. No? Ito nga pala mga pat, yung kamat sabihin natin mga pato talaga lang special. Ito naman yung dahon. Oh, quality mga pangat, quality! Diba? Ganito. At yung uulamin natin mga pangat. Papakita ko sa inyo yung presentasyon mamaya. Gutom na kasi ako eh. Kaya ko lang nung pinagsasabi ko eh. Patay natin itong mga pat, tama na yan. Kasi i-ready ko na itong mga pat, tapos papakita ko sa inyo kung paano kaganda ang presentasyon natin mamaya. Let's go! You know, uy! Presentation is real. Yan mga pangat to, di ba? Hindi siya nangitim. Kita niyo yung pagka-berde, di ba? Para pa siyang buhay na buhay. Yung sinasabi ko sa inyo, mga pangat. Oy! Presentation! May sibuyas at kamatis na nasa paligid mga pangat. You know? Presentation! Lupet! Onion! Lupet mga pangat, di ba? Special! Ito mga pangat, hindi din natin ito nakaraan pa. So may tira mga pangat. Or 3 hams! May pananghalian ka na. Masustansya na. Talagang pampalakas pa. San ka pa? At hindi lang yan mga pangat, meron pang ano yan, meron pang pabudbud dyan mga pangat. Papakita ko sa inyo. Eto, siyempre, ito natin ang paminta mga pangat. Himalaya salt. Kunti lang. Meron tayong paminta, Himalaya salt, olive oil is the best. Yun, paikutan lang natin yan mga pangat. Zero water. 0.0001% ang kanyang sodium. Ano pang hinahantay natin? Let's eat na mga paangat. Apat, maghuhus lang ako kamay, babalik ako yun. Pero mga palang pinaskago na naman sa likod natin. Hindi nawawala pinaskago rito mga paangat. Sabi? Kahit wala lang kain. Ito lang. Sob na ako. Onion. Manamis-namis. Mukbang nga ba? Mukbang. Crunchy. Ginagin pa mga pangat, no? So yun mga pangat, busog-lusog. Ito lang mga pangat yung natira. Yan. Di ba? Tapos konting kanin natira yan. Pero mamaya usap natin mga pangat. Medyo nagpahinga lang ako, medyo nabigla. Tapos mga pangat, syempre dessert tayo. Dessert. Yeah, dessert tayo. Actually mga pangat, kay prinsesa to eh. Bawasan lang natin mga pangat. Diba? Ano ba to? Prawns dried siya mga pangat.
So yun mga pangat, word of the day tayo. Hindi naman siya basher mga pangat. Ano lang, simple siguro. Masasabi na natin parang paalala. Pero depende sa interpretasyon kung sino yung makakabasa ng mga ganitong klaseng comment naman. Dahil mong kwento, wala nang impormasyon na dapat malaman sa'yo. Siyempre mga pangat, pag nanood kayo ng vlog natin, tapos nyo hanggang dulo. Kasi pag di nyo natapos yung hanggang dulo, yun talaga makikita yung impormasyon ng mga pangat na gusto nyo malaman. Kung saan ko kayo dinadala dito sa Dubai, kasi wala naman din sa Pilipinas mga pangat. Para yung mga bagong gusto makarating dito mga pangat, na bago pa lang, makita nila mga pangat kung ano yung tsura lang titirahan namin dito sa lugar sa Dubai. Actually, hindi naman lang dito, maraming lugar sa Dubai mga pangat, di ba? So, sometimes, mapupunta natin yan, ma-explore natin mga pangat, kasama kayo. Yun ang purpose ko mga pangat. Sa mga bago pa lang sa channel natin, kung ano talaga yung atake natin sa pagdating sa vlogging. Yung lifestyle ng pamumuhay dito mga pangat ng isang OFW, then yung informative na nasa title. Ganun mga pangat. Siyempre, pag may mga ganong klaseng comment, may mga gandang comment naman mga pangat na nakakataba at nakakalusog mga pangat ng puso at isipan. Yun. Sabi naman mga pangat ni Michelle Moneba, pangarap ko rin ang Dubai. Sana soon makarating dyan. 1 year na lang at makatapos ko na ang contract ko dito sa Saudi. Inshallah. Sa mga hindi nakakalaman, inshallah mga pangat, ito ay Arabic words. Ang ibig sabihin nito mga pangat sa English, sa wikang English is in God's will. Sa Tagalog naman mga pangat is pagkalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Parang gano'n, no? Yun yung inshallah. First time ko makapanood ng video mo, na-inspire ako kasi lahat napaka-informative. At sinasagot mo talaga ang mga comments, sir. God bless po. Maraming salamat sa na-appreciate mo, madam, no, yung ating mga content. Hindi lang naman talaga tayo informative. Pero din tayo mga good vibes ng mga pangat. Kaya na pinagagawa natin kanina. Maraming salamat sa mga nakakaintindi. At pasensya na kung medyo matagal tayo mag-reply. Sinasagot ko siya pero hindi ganun kabilis sa ngayon kasi busy tayo. Pero talagang inuupuan ko yan mga pangat yung mga comment. Hindi lang sa YouTube channel natin. Uupuan ko yan mula sa YouTube, sa Facebook, sa WhatsApp natin at saka sa Messenger. Lahat yun mga pangat, sasagutin ko ng isang bagsakan yon sa isang upuan lang. Lahat yun. Kasi hindi ako bumibisita mga pangat eh. Siyempre mayroon din tayong personal life. Actually nagkatrabaho rin tayo. Lalo pag pagod tayo sa trabaho mga pangat. Halos gusto mo nang humiga, no? Ayaw mo nang kumilos pagkadating mo. Kagaya ngayon, mag-edit tayo. Pero hindi tayo mag-edit ngayon kasi meron pa tayong gagawin. So, ini-edit ko itong mga pangat sa metro pag nagbabiyahe ako. Kasi 1 hour yung biyahe, mga pangat, papunta sa trabaho. Doon ako nag-i-edit sa loob ng metro. Kaya yung metro, yun yung nagiging editing room. Back and forth 2 hours. So, meron tayong 2 oras na pag-edit. Yung travel natin, mga pangat, instead na itambay natin sa metro, ginagawa natin mga pangat, doon tayo nag-i-edit. Para kahit pa paano, produktibo pa rin mga pangat yung oras natin na hindi siya bakante. Meron siyang nakalaan kung anong gagawin natin sa loob ng metro habang bumabiyahe. At yun nga pala mga pangat, total galing naman tayo ng clinic mga pangat. May nagtanong sa ating mga pangat, si Rosalia Tuazon V8N, 14 hours ago. Ito tanong niya mga pangat. Kumbaga connected siya mga pangat. Sir, pwede ba magdala ng herbal na gamot pag pupunta dito sa Dubai galing Pinas? Yan ang tanong mga pangat. So tungkol dyan mga pangat sa herbal na yan, sa pagdala ng gamot dito, kahit anong klaseng gamot, is pwede mong dalhin mga pangat. Pero, kahit pwede mo siyang dalhin, may limit mga pangat. May limit na sukat at kung saan mo lang siya pwedeng ilagay. No, mga pangat. Dapat ilalagay mo yan mga pangat sa luggage. Huwag mong ilagay sa hand carry mo at talaga namang siguradong masisitakan yan mga pangat. I-include mo rin yan mga pangat sa i-travel mo. Kung pag nag-fill up ka ng i-travel na meron kang gamot na dala-dala sa yung luggage na pang-use mo lang, hindi naman talaga pang negosyo. So pwede siya mga pangat, no? Kahit anong klaseng gamot, basta may tamang sukat lang mga pangat, sunodin nyo lang yung standard na sukat at kung gaano siya kabigat at gaano karami ang pwedeng dalhin pag ikaw ay sasakay ng eroplano in terms of medicine. Yan. Kagaya nga ng sabi ni Jun Lawagon siya, shoutout po sa inyo, 3 days ago. Kasi nung mga pangat, nung nagpunta tayo ng Singapore mga pangat, no? Kung napanood nyo, sa mga nakapanood nyo, nag-comment siya mga pangat. Kasi nga, na-hold mga pangat yung dala nating something na liquid nung ilagay natin sa hand carry. No? Sabi niya mga pangat, expected po talaga kahit anong airlines, bawal any liquid more than 100 ml sa hand carry. Tapon talaga yan. Pag more than 100 ml, ilalagay mo sa hand carry mo, is tapon talaga. So kung gusto mo magdala mga pangat, ulit ko, nasa check-in luggage, yung hindi nyo kasama doon sa upuan, sa cabin, yung binubuksan yung taas, di ba? Tapos naglalagay kayo doon ng mga gamit. Dapat hindi doon. Doon mga pangat, sa pagpasok nyo pa lang sa airport, no, bago pa kayo makarating doon sa immigration, mag-check-in muna kayo. Doon nilalagay mga pangat ang mga gamot.
para safety at wala kayong aberya sa travel o sa biyahe. Mga pangat, sana nasagot yung tanong niyo mga pangat na. So yun, siguro hanggang dito lang itong vlog na ito mga. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre mga pangat, positive lang, good vibes, God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay. Siyempre mga pangat, always to God be the glory. And see you in the next one. Let's go!